Para naman sa balitang pangkalakalan, matapos magtaas ang presyo ng langis kahapon, sumunod na rin ang ilang kumpanya sa pagpapatupad ng dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Piso at 70 sentimos ang idinagdag sa kada litro ng liquid gas o 18 piso at 70 sentimos nakatumbas sa kada 11 kilo ng tangke nito. Pati ang gasol at auto LPG ng Petron ay nagmahal rin. 1.75 pesos ang itinaas sa kada kilo ng gasol at Fiesta Gas, habang 1.10 pesos naman ang idinagdag sa kada kilo ng auto LPG. Nauna nang nagtaas ng presyo ang Solane kahapon. Ang nasabing pagtaas ay kasunod ng paggalaw ng presyo sa international contract prices ngayong buwan. Mababang tariff o halos walang bayad ang pag-aangkat ng produkto. Ito ngayon ang maaaring mapakinabangan ng mga local exporters sa bansa, alinsunod na rin sa Revised Generalized System Preference o GSP ng European Union. Sa ilalim ng bagong GSP agreement, libreng makakapag-export ang mga bansa ng ilan sa mga agricultural products, samantalang 3.5% na diskwento naman ang matatanggap sa mga industrial products. 155 countries ang sakop ng GSP, kasama na mga kasapi ng ASEAN tulad ng Indonesia, Thailand, Vietnam at iba pa. Ang GSP ay sistema ng European Union na may kinalaman sa trade and exports ng mga nagkakaisang bansa. Nais pagpalinawagin ni Bayan Muna Representative Teddy Casino ang ilang bangkong nagtataas ng transaction charge sa ATM withdrawals. Ito'y kaugnay ng 50% increase sa service charge na ipinapataw ng Bank of the Philippine Islands o BPI sa mga ATM cardholders nito na magwi-withdraw sa non-BPI automated teller machines. Kung dating 10 piso ang ikinaltas ng bangko kapag magwi-withdraw sa ibang ATM machines, sa darating na October 22, magiging 15 pesos na ito. Kamakailan lang din nagtaas ng 2 pesos charge ang BDO sa mga cash card holders. Nauna nang nagsampa si Casino ng House Resolution 353 na nag-uutos sa Committee on Banks and Financial Intermediaries na magsagawa ng investigasyon hinggil dito.